Hawakan natin tong dragon na to. Oh my God. Hanggang dito, I think mga lagpas 20 na net yung naka-set up. Kita mo puro mga original. 32. Alam ko 32. Nandito na tayo sa harap pero mahaba pa rin yung pila kasi hanggang doon. Wow! Oh my God. My kitchen, my bedroom. Oh my God. Magkano yung price? 1,385,000 Canadian dollars. Grabe ang magical nito mga jellyfish. Oh my God. This is it. Totoong dragon. 1 year or annual yung membership namin dito sa aquarium. Pero pangalawang beses pa lang namin pupunta ngayon dito this year. Hindi ko sure kung bakit nandito sila sa fountain naglalangoy-langoy. Actually, I think allowed yung mga pato dito. Oh, no. Sorry. No. Bye. Medyo napaka-aggressive ng mga Canada Goose. Nangahabol talaga sila ng mga tao pag hindi nila trip yung vibe. Super nice na express entry kami dahil meron kaming annual membership fee. And napakahaba ng pila sa labas. So, ang convenient na makakapasok ka kagad. Let's go. May bago daw silang attraction ngayon. Pero ito yung pinakauna nating titingnan. Itong mga malalaki. Nakalimutan ko kung anong tawag sa kanila. Saan ba sila? Ito, Giant Plumose Anemone. So mga anemone daw yan, yung mga malalaki na yan. Para silang cotton candy. Okay, ito yung pinunta namin dito today. Yan yung hanapin namin. Dragons. Last time, well, kaya napasign up kami ng annual dahil dun sa axolotl na meron sila. Yun yung reason kung bakit kami nag-sign up annually. And then, ngayon yung second visit namin is for the dragon. Oh my God. This is it. Totoong dragon. Hindi ko na-expect na ganito lang pala sila kalaki. What the heck? Actual size to. Please do not climb. Pero walang sinabi na please do not touch. Pero oh my God. Pakalaki niya. Oh my God. Kasi yung isang buong tao sa bibig niya. Oh, this is a Komodo dragon. Hawakan natin tong dragon na to. Oh my God. Giant Gila Monstera. Gila Monster Montre de Gila. So, nasan siya? Hindi ko siya makita. Oh, I think nasa ilalim. Okay, nasa ilalim siya. Kaya huwag na natin siya i-stop. Oh my God. Ang lawlaw ng balat niya. medyo ang dami niya ng wrinkles. Oh my God. Ito yung actual size nila. Supposedly. Oh my God, ang laki. Ang ganda ng detail nito. Grabe. Parang ang pulido nung pagkaka-scope sa kanya. Oh my God, nakakakilabot. Oh my God. Napansin ko na lahat ng mga naka-display nila, like for example, kung nasan yung label, ito, orange yung naka-display na replica. Pero kapag titignan mo yung real thing, hindi sila orange. Ayan, kalmado lang siya. Ang taba nito. Ang galing niya mag-camouflage. Para siyang toko. Hindi kita sa camera ko, pero ito para lang siyang bubuli. Ganito yung itsura niya. I think ginamit lang nilang marketing strategy yung dragons to promote yung mga lizards and reptile nila, which works. Pero ayun nga, kulang sila. I think for me lang naman, kulang sila sa mga reptiles na i-display. Pero papunta na kami ngayon dito sa ocean area, which is napakaganda. Ito yung pinaka-best na portion dito sa Vancouver Aquarium for me. Okay, dahil hindi rin kami nag-breakfast. Oh my God, ang haba ng pila. Saan ba order ng pagkain? Okay, parang wala akong gusto sa menu nila. Puro French fries. I think magpo-parmesan truffle fries na lang ako. Nakakuha kami ng pwesto dito, which is nice kasi nasa tapat lang nitong kung nasan yung... Hindi ko alam kung ano tong mga malalaki na to. Pero nambubuga sila ng tubig. And medyo mabaho yung hininga nila. Oh my God. Anong tawag dito? It's so extra. What the heck? Here we go. Okay, yeah. Wait, so ano to? Onion rings, putin, tapos yung isa, yung truffle fries. Nice. Okay, mag-uumpisa na daw yung Stellar Sea Lion Show. And nagkakagulo na yung mga tao dito sa pwesto. Oh, baka lipa rin yung tissue. Oh my God. Hindi ako masyadong mahilig sa onion rings, pero mahilig ako sa putin. And itong truffle fries, first time ko matitikman to. And ito na yung isang buong platter nila. So walang dip-dip to.
Okay. Itong onion. So, ito yung onion rice nila na walang dip. Masarap na. Nice. They know. Maganda yung pwesto na nakuha namin kasi may lamesa pa. And nasa harap pa rin itong show nila. Pero kinakabahan kami baka bumuga ng tubig dito banda. Make sure that they're taking care of their own healthcare on a daily Oh my basis. God. So that's the first reason, physical health. Oh, The nice. second reason that Oh, we want wow. to train incredibly active animals. Grabe ang taba ng They isa. spend the day, all day, pretty much swimming Oh, regardless nice. of whether or not the trainers are here. And so across these training programs, we make sure we'll list its entire body. Wow. Something Oh like my that. God. Swimming alone. Seagull like that. Ay, mga sigaw na nakikiagaw sila ng pagkain. So this would be the equivalent of May mga moment na kaya na accidentally yung sigal yung nakagat nila. This is the equivalent of them solving a puzzle. And solving puzzles is actually really important to these guys because Puzzle. they're complex things. Okay. Tapos na yung show, nag-alisa na yung mga tao. And lapitan natin siya ngayon. Oh my God. Naka-post na lang siya ngayon dyan. And siya yung pinakamalaki sa kanilang tatlo. Hindi ko alam kung saan na napunta yung dalawa. Pero oh my God, ang laki niya, parang 3 tao. Okay. Balik na tayo sa loob. Tingnan natin kung ano. Oh my God. Narwhal yata yung tawag dyan sa naka-display sa kisame. Pero oh my God, ang laki niya. And ito yung habitat niya, natural habitat niya daw. Okay, tingnan natin kung ano yung meron dito sa underwater. Underwater something. Oh, yeah. Gusto ko makita itong. Ito ba yung, I think ito lang yung ilalim nung kung saan lumalango yung mga sterling sea lion kanina. Pero oh my God. Itong mga kulay green, mga lumot. Oh, medyo mga creepy na yung mga isda na nandito. Oh, itong dalawang itong magkatabi sila. Yung isa parang fishball. Tapos itong isa, hindi ko alam kung tawag sa kanya. And then, itong dalawang to, nakachill lang sila dyan. And dito pala sa Arctic, meron ding char. And ito sila. Oh my God, let's go. Oh my God. Parang gusto ko silang iprito lahat. Hello? Hello? Parang pag dinikit mo ng malapit na malapit sa salamin yung mukha mo, para kang ililips to lips ka nila. Oh my God. Okay, ngayon ko lang napansin na PWD tong isang to kasi baliko yung buntot niya. Oh my God. Compare niya sa dito sa iba na diretso yung buntot. Siya pilay. Oh, kawawang isda. They put it into their mouth. So grooming is a really, really big part. Also, the coastline had sustainably hunted. It's a beautiful day today, but if you've been around any length of time in Vancouver, you'll realize we have some pretty. Okay, go. Go touch. So hawakan. So dito sa area na to, pwede daw hawakan yung mga creatures. Basta magugas lang ng kamay. Anong feeling? Ha? Anong feeling? Sticky. Sticky? They're so cute. Let's walk. Oh my God, dinidila-dilaan niya rin yung balls niya. Para rin silang aso. Okay, nagpapakitang gilas tong mga otters dito. Oh, asan na? Nawala na. Okay, ito siya. Ito siya. Kanina lumalangoy sila dito malawit banda. Okay, kung kailan ko ino-off yung phone ko, saka sila lumalapit. Dito! Oh my God, wait lang. Okay, ito, meron papunta. Oh my God, yes, let's go. Meron pa ito, isa pa. Okay, dumaan lang siya. May hawak siyang something. Shell yata, yung pinaglalaroan niya. Ayun. Yeah, kinukuskus niya sa katawan. Ayun, what the heck ang ginagawa? What? Wow. Okay, nakakainis. Wala pa sa kalahati yung nalibot namin. Pero sasara na daw sila. Ang ganda nito. Mga jellyfish. Grabe ang magical nito mga jellyfish. Oh my God. Tingnan nyo. Oh my God. Hindi na ako masyadong lalayo sa entrance dahil ayokong maglakad ng malayo palabas. Pero oh my God, ang ganda nito. Mga jellyfish na to, kulay violet yung dulo ng tentacles nila. Oh my God, para silang, alam mo yung itlog na hilaw pa, yung hindi pa piniprito. Oh, mas lumalangoy. Okay, so mukhang may problema sila dito kasi 4 to and nagbuhol-buhol sila.
No, actually, 1, 2, 3. No, 5 silang nagbuhol-buhol. Oh my God. And itong isa lang dito yung nakakalangoy freely. Ganda niya. What the heck? Anong gagawin natin ngayon dito? Ang lalaki nila. And mukhang, I don't know, mukhang mga familiar sila. Yung parang mga nakikita ko sa palengke na isda, lalo na tong orange na to. Wait lang, ano ang pangalan nito? Canary rockfish daw yung kulay. Orange na yan. Okay, itong mukha tong screensaver sa TV, pero what the heck, nagbubuhol-buhol talaga sila lagi. Itong mga jellyfish na ganito. Mamadaliin ko lang na bisitahin yung... Ito yung pinaka-paborito ko na part dito sa aquarium na to, yung pagbaba, and nandito na yung mga monster fish nila na mga super giant fish talaga. Oh my God, tingnan niyo tong sturgeon. Holy. Oh, ang laki niya. Oh my God. And ito pa yung ibang mga isda. Ang ganda sobra. And ito yung area dito na parang nasa underwater ka kapag gumanon ka ng konti. Parang yun yung view niya. May isda na nakatingin sa akin. Hello? Hello? Anong tingin-tingin mo dyan? Yes? Ang sarap ng feeling. Parang feeling ko nasa ilalim ako ng tubig. Oh my God. Palapit ang isang to sa akin. Oh my God. Oh my God. Ang ganda ang galing nang nakaisip nitong parang maliit na cave na to na parang kang nasa underwater kapag dun. Lagi na lang kapos sa oras kapag pumupunta kami dun sa aquarium. I think last time din kasi hapon na kami pumasok and then nagsasara kasi ng alas 5 and so hindi talaga walang moment na nalibot namin lahat. Siguro next time agahan namin yung punta. Okay, parang gusto kong itry tong Mario's Gelati. Gelati or Gelati. Let's go. So maple walnut daw to. Which is feeling ko natikman ko na ito before. Hindi ko maalala kung ano lasa. Okay. Ito yung lasang toyo. Parang pangalawa or pangatlong beses ko para lang rin nakakapunta dito sa area na to ng seawall. Medyo napakahaba ng seawall kasi. And hindi ako madalas dito sa area na to. Pero pag dinire-diretso to, Coal Harbor yung labas. Super low tide today. Usually hindi kita yung mga buhangin dito sa area na to. Ang ganda na dito sa area na to. Kita na yung West Vancouver at saka North Vancouver. Okay, sa totoo lang, wala nang mga taong dumadaan dito. At hindi namin sure kung may daanan pa ba ng tao sa dulo nito. Ang ganda dito. Kita na yung downtown. And kita na rin yung Canada Place. Okay, malapit na pala. Since malapit na kami sa downtown, magpapahinga lang kami saglit dito sa viewpoint na to. Nice. Very nice. Okay, tingnan natin yung seaplane. Napakaingay niya pero isang beses nakasakay na rin kami dyan papuntang Victoria. Oh my God, nag-take off na siya. Let's go. Yes. Okay, napakalayo na ng nilakad namin and although malapit na kami sa downtown kaso paikot yan na pag ganun andun kami papunta. So, I think lagpas ako ng 10,000 steps for today. Nakarating na tayo ngayon dito sa paradahan ng mga yate. Actually, para makarating dun sa Coal Harbor, ikotin pa. Parang maglalakad pa kami pabalik naman dun sa kabilang side. May mga cherry blossoms pa dito. Oh my God. Nililipad ng hangin yung mga petals nila. Medyo mahangin today. Ang ganda talaga nila. Oh my God. Okay. I think 4 bedroom yung kasya dito sa yacht na to. Hindi pa kasama yung deck na nasa taas niya. Laki nito. Oh my God. Actually, nandito yung mga yacht na yayamanin talaga. Dito sila nakaparada. And nandito rin sa pinaka front nitong Mirage ng mga yacht. Itong condo na to na, oh my God, kita nyo na,
Napakaganda. And yung harap nila imbes na garden, water gardens. Puro mga palapad na waterfalls. I think itong isang to, yung maliit na yan, pang sailing siya. Ang laki ng antena niya na parang panglayag talaga siya na global. Medyo malayo-layo na rin yung nalakad namin. Uupo lang kami dito sa tapat ng mga chicken cobra. Chicken cobra yung tawag ng mga tao dito kasi napaka-aggressive nitong mga to. Tingnan natin kung magagalit sila sa akin. Pag umupo ako dito sa tapat nila, mukhang hindi naman. May reklamo po ba kayo? And lahat ng damo dito, hindi kailangan ng maintenance. Walang grass cutter. Itong mga to lang talaga yung nagme-maintain ng mga damo dito kaya laging maganda. Okay. Ito mga for sale na yate and my price. Itong nasa pinakadulo, ito, 899,000 Canadian dollar. Itong katabi niya, mura lang, 235,000 Canadian dollars lang siya. Itong pangatlo, walang presyo. Yung pangapat, 329,000 Canadian dollars. Tapos yung last na yun, wala rin presyo. Pero yan, mga for sale silang lahat. Grabe. Ito, yung walang presyo? Ito? Yung pangalawa, White one. yung 235 lang. Yeah. Pero parang tinaw, walang kwarto. Yeah, it's Parang for passengers. just pangpasyal. Yeah. Parang ano lang, day tour. Tapos gusto ko may mga kwarto para pwede mag-overnight. Okay, itong Koma Gata. Ito yung pinakamalaki na for sale. So meron siyang diving board dito sa dulo. May living room, may kitchen, may bedroom. I think dalawa yung bedroom. Oh my God, magkano yung price? 1,385,000 Canadian dollars. Hindi ko na lang kung ilang million yan pagdating sa Philippine peso. And marami ring kalapate dito sa Vancouver. And ito na yung pinakamalaking bahay ng kalapate na nakita ko. Silver pa. Tingnan nyo naman yung kulay. Oh my God. Ano itong nasa gilid niya? Oh my God. Yung mga tahong. Pati yung mga tahong na simento. Or napinturahan ng silver. How dare them. Tingnan nyo yung mga tahong nga to. Daan tayo dito sa mga babaan at sakayan ng mga fishing boat. No, actually, ng mga yate. May mga troso dito. And bawal daw mangisda dito sa area na to. Oh, ha? Ano meaning ng yeah? No? Is it a yes or a no? Yeah, no? It's parang yung yeah, ina-acknowledge ko yung statement mo at saka yung opinion mo. Yung no is, yeah, that's my answer. So yung mga, so parang, yung no is parang disagreement dun sa subject. And then yeah, na umagree ako dun sa kung how you feel towards it. So kung no yung reaction mo, no rin yung akin, and then yeah, I agree with your no. Ganun yung explanation sa akin ng mga Canadian kong friends. An hour. I think fishing boat to. And may huli ba sila? Oh, no, may mga surfboard din. I think kompleto sila ng gamit sa loob. Okay, medyo mauga. Lumalakas yung alon dahil dun sa mga dumadaan na jet or na seaplane. So parang paradahan ng seaplane dito sa side na to. And sila yung nagpapalakas ng alon. Hindi naman talaga malakas yung alon. I think pumaparada na tong isang seaplane. Oh. Okay. Ang kalmado lang ng Blue Heron dito. Pero nangingisda sana may makuha siyang isda. Let's go. Go. Okay. Oh my God. May mahuli kaya siya? Okay, ako yung ninangawit sa kanya. Nangangawit na rin ako. Hindi ko alam may mahuhuli ba siya. I think nahihirapan yung Blue Heron na mag-focus sa pangingisda kasi ang daming nakatingin. So ayun, wala siyang natuka na isda. Karamihan yata ng mga seaplane na to papuntang Victoria. Well, Victoria pa lang kasi yung nasakyan ko rin na seaplane. Oh my God, nakaka 13,000 steps na ako. Pero, and maraming moment din na umuupo kami ng ganito kasi sobrang ganda talaga ng view, sobrang ganda ng sunset. And napakabihira nandito sa Vancouver. And so, let's go. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Wind wheel mobile. Pero parang sinasakyan lang siya nung yung crow na nakadapo doon. Parang meron siyang free ride. Oh my God, paano kaya ito umiikot? Dahil ba sa mga scoop? Sa mga ice cream scoop? Feeling namin may event ngayon dito sa Canada Place dahil hindi usually masyadong super matao dito. Pero maraming tao today. Tingnan natin kung ano meron. Actually, nauuhaw na ako. Sana may drink sa loob.
Okay, ito yung, I think may sale dito ito yung knife set namin, drilling Henkels. And, I don't know, I think ito yun. Okay, parang wala namang event, pero nauuhaw na talaga ako, oh my God. Sana may drinking fountain dito. Oh my God, let's go. Sana may tubig, sana may tubig. Ah, may tubig. Yes, yes. Pasado alas 7 na and maganda yung feeling ko magiging maganda yung sunset pero hindi dito sa side na to kita yung sunset so at least okay na yan. Maganda pa rin naman yung view. 15 degrees Celsius, oh my God, umiinit na which is nice kasi sobrang ganda dito sa Vancouver kapag super sunny days. Maghahanap lang muna kami ng makakainan kasi last night pa, actually french fries lang yung huli kong kinain na medyo mabigat sa tiyan. After nun kung ano-anong junk food na. Sobrang malamig pa rin sa malilim. So kahit tirik yung araw, hindi kami sumisilong. Okay, dito ulit kami kakain sa banana leaf. Masarap yung beef, something nila dito. Oh, actually, parang masarap to. Chicken curry. Tapos yung chicken curry nila parang chicken curry ng Pilipinas. Let's go. Nice, walang tao. Hi, table for... Thank you. Dito ka. Alright, window seat. Ano natin? Think gusto ko nitong pandan coconut panako. $4 lang siya. Okay, gusto ko nitong ginger beef broccoli. And ito yung in-order namin last time. Napakasarap nito and napakalambot ng beef nila. Thank you. Patigan. Oh, ayan. Ito yung mga fruity. Parang yung fruity na tasting na ko. Daan tayo dun sa thrift store. Malapit na lang yun dito. The only one. The only one. The only. Yeah, the only. Ang ganda ng mga pants doon mga bito. Gusto ko bumili ng pants na katulad ng gano'n. Oh. Kita mo yung suot ng guy na may loob. Carhartt or Levi. Ano pupuntahan niya pa, Teddy? Hindi ko rin. Kung gusto niya ba tumawid or... ito pala yung ride niya. Oh no. Oh, sasakyan niya. Oh, so cute. Oh my... Thank you. Oh, it's a Coke or yung Coke. Anong express? Thank you. Oh my God. So ito yung ginger beef broccoli rice, jasmine rice, and curry. Seafood curry? Ano to? Nakikita ko yung parang, oh my God, anong gulay? Gulay trio. Pero ano to? Parang may tentacles. That's an ear. Holy. And ang sarap nito. Ito yung gusto ko dito. Oh my. Okay, let's go. Parang ang konti nga nung kanin na natira sa akin. Gusto ko nang tikman kaagad tong beef. Oh, let's go. Actually, parang, so, ito siya, parang iba yung hiwa niya ngayon last time. Parang pahaba-haba last. Parang strip lang. So nice. Nakakamiss din kumain ng kanin na jasmine rice. Potato to. Sana potato to. Galing dun sa yellow curry. And yung curry nila parang sa katulad ng curry sa Pilipinas. Hindi siya potato, pineapple. Pineapple yun? Ang laki ng pineapple. Kunin ko yung isda. Ito may isda pa dito. Oh my God. Malaki at saka mataba yung hiwa ng isda. Pero hindi ko sure kung anong klaseng isda. Sinabi ba kung anong klaseng isda? Tulingan. Oh my God, ang sarap ng sabaw ng curry. Dito sa side na to. Dito. Ha? Doon muna ka. Yeah. May mga nakita kasi ako mga mamahalin na pants na mura lang dun sa parang ukay-ukay dito. And medyo upscale yung ukay-ukay dito. Maganda yung... Let's go. Hello. Kita mo puro mga original. Bakit dito? Oh my God. 32. Alam ko 32 ako. Parang nawala na yung gusto ko nung nakaraan. Oh my God. Okay, ito yung nakita ko. Kailangan ko lang ng belt dito kasi I think hindi pa 34 yung bewang ko. But, maganda siya. Maganda siya. $29.99 lang. Nice. Actually, I think mas maganda to. 32 lang siya. So, sakto siya sa waist ko. And, baggy din siya. Barrel din yung style niya. So, I don't know. I think hawakan ko muna to. Okay, let's go. Daan muna tayo sa beach bago umuwi. Na pag-desisyon na namin na para maiba naman dun kami sa Kitsilano na beach pupunta. Ngayon na, kasagsagan ng araw. Actually 14 degrees Celsius lang. And malamig yung hangin, parang 5 degrees Celsius yung hangin. So kapag nasa malilim, parang napakalamig uli. And dun banda yung Kitsilano Beach. 30 minutes na lakaran.
And sana hindi ako nag-retinol kanina kasi, oh my God, sunog na sunog yung balat ko. And meron dito mga designated area na para sa mga aso lang. So ito, dog park, dog beach to. So andito yung mga aso karamihan. And I think ito yung tamang area para lagyan nga ng mga bench na ganyan, na upuan. Kasi hindi siya nakaharang na sa kalsada. Yeah, well, I think maganda lang yung view today dahil maaraw. Pero feeling ko kapag ka hindi maaraw, pangit din yung magiging view. Hindi ko sure kung magagandahan ba ako sa design itong mga building na to. Parang ang weird lang ng kulay orange. Parang kalawa. May mga cherry blossoms din dito. Mga puting cherry blossom. Oh my God. Meron daw masarap na ice creaman dito. Itong rain or shine. And, oh no, I think may pila. I think may pila dito pa lang. Yeah. Oh my God, ang haba ng pila. Pero meron ditong baka na may sungay sa ano. Okay, nandito na tayo sa harap pero mahaba pa rin yung pila kasi hanggang doon. Pero dito pa lang magde-decide na ako na Lemon Square na seasonal flings yung kukunin ko. Yung iba kasi pag ang haba-haba na ng pila pero pagdating sa harap hindi pa rin pala sila nakapag-decide ng kung ano yung gusto nila. Kasi interviewin pa nila yung nag-work sa harap kung ano yung marirecommend nila. Kaya ang haba, tagal tuloy ng transactions na hanggang sa labas na yung pila. And dito rin nila ginagawa lahat ng mga waffle cone. So fresh na fresh yung waffle cone nila. Can I please have the guava cheesecake? One scoop? Cone. Oh yeah, but we're together. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Oh my God, this is guava cheesecake. Ang haba ng pila. Oh my God, nasa nasiran. Oh my God, lasa talaga siyang bayabas na cheesecake. And feeling ko sinuwerte pa kami kasi oh my God, ito na yung pila niya ngayon. Napakahaba. I don't think na. If ito yung naabutan ko kanina, hindi ako pipila. I think Kitsilano yung pinakasikat na beach dito sa Vancouver. Crowded siya lagi, pero mas maganda rin kasi yung buhangin dito. Medyo white-ish siya. hindi pa rin siya kasing puti ng mga buhangin sa Pilipinas, pero pwede na. Meron kami punipwestuhan dito every summer sa bandang dulo. Doon yung area na hindi masyadong matao. Ngayon kasi, dito sa beachy area na to, sobrang crowded, maraming naglalaro ng volleyball. And sobrang malamig pa rin yung hangin sa totoo lang. And believe ako dun sa mga nakahubad na and hindi na nag-winter clothes dahil I think 5 degrees pa rin yung ihip ng hangin. So ang daming net niyan. I think mula doon sa dulo hanggang dito, I think mga lagpas 20 na net yung naka-set up. Okay, sa likod lang nitong mga kahoy na yan, ng mga lumber na yan. And hindi naman ganun kalayo yung nalakad natin. Hanggang, I think, doon tayo nag-umpisa sa may mga willow tree. Pero, okay lang yan. Maganda yung araw. Oh my God. Ang ganda ng beach. And hindi ko rin talaga in-expect na pupunta kami sa beach ngayon. So, mukha ko lang yung nilagyan ko ng sunblock. So, tostado yung leg at saka yung arms ko. And last year pa, nung huling beses kami nakapunta dito, I think mga fall nun, na medyo green pa yung orange pa yung dahon ng mga ngayon hanggang ngayon wala pa rin silang dahon. I think wala masyadong mga pumapwesto dito kasi so sewage yan from the city. Pero hindi naman siya ganun ka. Hindi siya marami actually. Pag lumapit kayo dun sa dagat, sobrang malinaw pa rin siya. Low tide lang today, pero kapag high tide hanggang dyan sa may kahoy na yan yung tubig. Startup Nation. So what's gonna happen is I'm gonna take you to Granville and a second boat will take you to the plaza. Okay. You guys have tickets yet? Oh, we don't. It's $12. Here's Sunset Beach in the Bay. Yeah, Plaza Dock. Thanks, guys. Thank you.
Oh my God, parang ang tagal-tagal ko nang hindi naarawan. Super nice. Ang nice ng feeling. Oh, nakalagay dito. Bangkok, 11,798 kilometers. And I think yun na yung pinakamalayo na mararating natin. Hong Kong, 10,000. Toronto, Granville, UBC Kits. Yeah. Hindi pa ako nakakaakyat ever dito sa, kahit yung gilid lang nitong stadium. May daan dito pero wala kasing mga tao. So, feeling ko close sila. Parang hindi naman na-maintain to, tinamang kalawangin sobra. Tsaka parang hindi siya dinadaanan ng tao, no? Parang hindi siya nililinis. Okay, hindi naman siya sarado. Siguro, ayaw lang talaga dumaan ng mga tao dito sa area na to. Pero oh my God, ang laki nito.